naniniwala ako sa life after death. May buhay pa talagang nag-aantay para sa atin sa susunod na panahon. Halimbawa, pag wala na, kung magnamatay ang isang tao, mayroon talaga isang malaparaisong lugar na doon ay wala ng hapis, wala ng hindi ka naluluha, hindi ka na maghihirap. Maganda ang buhay doon na nag-aantay. Para sa akin, naniniwala ako na may buhay na naghihintay sa pag halimbawa namatay ka na o nawala ka na sa mundong ito, kung ikaw ay mabuti ka, ay naghihintay para sa'yo. Siguro po kasi hindi naman po lahat yata mapupunta sa malaparaisong lugar. Depende po yata sa kung anong ginagawa mo. Yun nga po ang sinasabi nga sa kasabihan na kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. O di ba po, siguro kung mabuti ang ginawa mo, mapupunta ka doon sa buhay na walang hanggan. Yun naman ang sinasabi nila karamihan, lalo na sa mga nasa Biblia, mga turo mula nung pinanganak na ako, yan ang tinanim na nila sa aking paniniwala. Sabi nila mayroon din, basta gumagawa kayo ng mabuti dito sa ibabaw ng lupa at saka ang sinasabi nila po dahil mayroon daw kaparusahan na sabi nila may impyerno daw, pero siguro mapatunayan na lang natin yan po pag darating yung sinasabi nilang paghukom, yung the judgment day na sinasabi nila. Naniniwala po kasi yung buhay natin ngayon hindi permanente. Diba, lahat naman may katapusan. Tsaka parang naniniwala po ako na kung mahirap po ako ngayon, siguro kung pagbubutihin ko, kung gagawa ko ng parang kabutihan na mapunta ako sa kay Jesus. And doon ko mararanasan yung magandang buhay. Depende sa patutunguhan ng buhay ko ngayon kung lilis ako o pupunta ako sa maayos. Wala po talaga akong idea, pero minsan po sumasagi po sa isip ko, parang after po ng life natin, parang ngayon, yung sa, about po reincarnation po. Kunyari po yung sa life ko po ngayon, parang after po neto, may panibago po ba? Ganun po. Pagdating ng panahon ay makakapiling natin yung Diyos sa panibagong buhay. Doon po natin mararamdaman na yung buhay na walang stress, walang problema, puro kasiyahan na po yung mararamdaman natin. Opo, naniniwala po kasi ako dun sa kay Kristo po yun. Dun sa paghukom, paghahatol, tsaka yung mga may mga kasalanan, pupunta sa impyerno, yung mga gumawa ng mga mabuti, pupunta sa langit. Opo. Sa tingin ko po kasi, everyone has a purpose po. May purpose po tayo kung ba't po tayo nabuhay at kung bakit po tayo mawawala sa mundo. After po natin mawala, siguro po better place po, and then peaceful na po na pamumuhay and all love lang po after that. Nasa maraming kultura ang paniniwala na may buhay pagkatapos ng kamatayan o ang life after death. May mga paniniwala na kapag namatay ang tao, dapat mayroon siya ng mga kakailanganin niyang mga gamit. Isang halimbawa nito ay ang mga libingan sa ancient Egypt. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang life after death? Mali yung salita na yung life after death. Mali yun. Kasi naniniwala ako, there is life beyond death. There is life beyond death. Bakit? Ang namamatay lang naman kasi yung laman mo eh. Yung espiritu mo naman, di namamatay yun eh. Buhay pa rin yun. Di ba? Ang namamatay lang laman, kapatid. Pero ang espiritu ng tao, continuously na mag-i-exist yan. It continuously will exist. But it is only the body that dies, kagaya ni Kristo. Basahin natin ang unang Pedro 3,
Nung mamatay yung katawan ni Kristo, di naman siya namatay eh. Basahin natin ang 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Pinatay siya sa laman, yung laman ang namatay. Pero yung espiritu niya, buhay kapatid. Nakita mo? Ganon din tayong tao. Pag namatay ka, hindi naman namamatay yung espiritu mo eh. Humihiwalay lang sa katawan yung espiritu. Pero yung katawan lang ang namamatay. Pero yung espiritu hindi. Kaya meron bang life after death? Alin ba yung namatay? Yung laman. Meron bang buhay pa uli yung laman pagka namatay na? Hindi na, patay na yun eh. Pero there is life beyond the death of our flesh. And that is the life that is in our spirit. Sapagkat ang espiritu natin mananatiling buhay. Yung ating kaluluwa'y buhay.